Ng buhay. Nahilo. Sa pagpapatuloy po ng ating video mga amigo, nandito po tayo sa principal office at ngayong araw ay pupunta po tayo sa may registrar. Let's go to the registrar. Let's sa registrar to check yung mga documents na pinag-prepare natin kung okay na siya lahat. Ay, sorry. Sophie. Okay. Para po nun. After nito, pag okay na, and then si Ma'am Lisa niya yung magsasabi if we are ready to go to embassy. Immigration. Sige po. Pag ready na tayo pumunta sa immigration, then we will go na to immigration. Let's go. Okay. Sige po. Okay, papacheck lang muna ngayon. Kahit na may iwanan lang po sila. Yes po, may iwanan. Maiwan sila. Let's go, Ma'am Leila. So, pupunta na po tayo sa may registrar office para po ipacheck lahat ng documents. Dahil alam niyo naman po, yun ang proseso. So, kung si Kuya Raul po yan, sigurado bala-balandra lang yan. Basta makagawa lang. Tawa po siya. So, kami na lang daw po muna. Ang hirap po pala talaga maging tatay. Alam mo yung pakiramdam na ikaw ang nag-aasikaso nito, na minsan ay hindi mo nagawa sa mga anak mo. Hindi. Siyempre, actually, ganito po, ikukwento ko po sa inyo ang totoong pangyayari. Then, nagawa ko naman yan nung si Kylie Kinder. Actually, si Ate Lenlen nyo po, kaya po pumapasok yan, ito lang po ang gusto niya. Ayan. Ang gusto lang po ni Ate Lenlen talaga ay maging guard. Guard ka girl. Ayan po sa Ate Lenlen. So, pumunta po tayo sa registrar at nag-aantay po sa Ate Lenlen dito. Sa registrar, sama ka? Let's join. Kaso pagka sumama ka, English ang salita namin. English challenge for today. English today. So pupunta po tayo sa registrar. Ando po si Ate Lenlen at si Ma'am Leila para po samahan tayo. So syempre po si Ate Lenlen nyo supportive po yan. Supportive. Tama ang aking English. So Ma'am Leila, correct me if I'm wrong, ha? If you're false. If you're false. So go to the left side and right side. So there's a pupu over there. There's a pupu over there. So ano kaya ang sasabihin ng registrar? Baka sabihin ng registrar, nako, mali-mali mga pinagagawa niyo, Ma'am Leila. So better to better luck next time. Hindi yan. Sinunod naman natin. Talaga kailangan yun sa registrar. Hindi, si Ma'am Lisa kasi, siya yung talaga mag-aayos dito sa natin, ng mga student permit. So, alam niya kung ano yung mga kailangan para bago tayo pumunta dun sa immigration, ready na talaga at wala tayong pabalik-balik, hindi na tayo babalik. Okay. So, ibig sabihin pala, siya lang yung nakakaalam kung tama na yung mga documents natin. So, tingin mo naman kung tama naman ano? Tama naman, siguro may mga additional naman, mga ilan na lang. Ilan na lang. So, kailangan, if ever na may additional, kaya naman natin produce yun. Ayusin natin ngayon, ano? Kasi today, pwede naman siguro natin maayos yan, no? Sige po. So, nandito na po tayo sa may high school department. Tama ba ako? High school department. So, ito na po tayo sa registrar office. Ganun pala. Nag-e-exam din sila. Oo. Ayan po. Kaya pa, Ma'am Leila? Kaya today? Ipapashare po namin yung sa student permits. Sige po. Pwede pumasok. So, okay lang naman, ano? Hindi nakakatok. O sige, wala nang katok-katok. Tok-tok-tok. Kok-kok-kok. So ayun mga amigo, kami nandito na po uli ni Ma'am Leila at hindi ko na po ipapakita sa inyo kung ano po pinag-usapan doon po sa may registrar kasi po very confidential po at saka mas okay na po na hindi lahat para po kasi may mga documents po na dapat na hindi naman ipakita at yun ang kailangan. So sabi po sa amin ng registrar may kulang lang po kami pipilapan pero the rest po, yung mga requirements po ay kumpleto na. So, ang babaguhin lang po namin, bumalik kami dito sa may, dito sa school, dito sa room na to kasi meron po kaming pipilapan na kulang-kulang. May mga kulang-kulang po kaming nailagay, na hindi nailagay. So, ayun.
basta sabi sa amin, okay naman na lahat. May mga kulang lang yung mga importante din. So may kulang kami yung mga place nila kasi hindi din ko alam kung ano. Wala kasing zip code ang Equatorial Guinea, hindi namin alam. Tapos pati yung mga street, mga ganyan-ganyan, tapos yung number ng bahay, wala po kasi mga ganun-ganun doon. So kaya sabi ko, kaya yung iba kulang-kulang talaga. Kaya yung iba hindi namin kaya ang pilapan. O kung tatanungin niyo po si Chamame, hindi rin po niya alam about po sa mga pipilapan. Actually, mas alam pa nga namin ni Lenlen tsaka ni Ma'am Leila yung mga dapat na ilagay sa... Kasi English hindi na maintindihan ni Chamame. So talagang ako ang gumagawa, si Ma'am Leila tsaka si Lenlen yung nag-fill up nitong mga documents na to. So medyo marami. Ayun, kanina na i-video ko dapat kaso hindi nga okay. Hindi okay na i-video yung mga dapat na dokumento na kailangan kasi syempre privacy para sa school at saka ang nais nyo lang naman malaman is ano yung proseso na nangyari. So yun nga po, ipapaliwanag ko po sa inyo mga amigo yung mga proseso at mga requirements na kailangan. So antayin niyo po mga amigo. So ayan po mga amigo, ang problema po ay mali-mali na naman kami. Kulang-kulang po kami. Hindi tayo kulang-kulang. Kulang-kulang po ang aming ginawa. So babaguhin po namin. So may kulang po kami mga dapat pila pa na hindi po namin nagawa. So babalik daw po namin tumamaya. So after lunch po, tsaka namin ito after lunch at tsaka kami pupunta sa Bureau of Immigration para makakuha kami ng permit. Student special permit. Yung po ang hinahabol namin mga amigo. Nakatibayan sila ay mga estudyante dito sa Wesleyan University, Philippines. Yun. Ang sweet naman ni baby. Ayan, alam niyo actually si Ma'am Leila mga amigo, lahat ng mga estudyante na kagaya ni Kylie, close niya. Parang nanay-nanayan niya na po ito. Si Ma'am Leila. Nanay ng bayan. So, siya rin po yung pagka yung mga bata walang baon, siya rin po ang nagbibigay. Ganyan po yan. All around po yan. So, pwede rin po siya paglinisin dito pagka may time. Ganyan. Kaya po si Ma'am Leila talagang araw-araw ngarag yan. Actually, may pasok ka ba ngayon? Wala. O, wala talagang pasok si Ma'am Leila. Sinamahan lang niya po tayo. So, dahil po dyan, let's eat samyupsal. Ay, ngayon samyupsal. Diyos ko lang. Baka doon ako makita. Unti-unti lang. So, maghapon na po kami dito mga amigo. Baka dito na kami matutulog. Bukas na natutulog sa Pero alauna lang na tayo pupunta, no? So, diretso na tayo mamaya alauna. Ayan. Siyempre, nakabukas na po ang aircon at saka electric fan dahil pawis na pawis po kami. Ayan po. Magpipil up na naman po si Ma'am Leila. Dahil kulang-kulang po ang aming pinilapan. Magpipil up ang inyong tiyahin. Ang iyong tiyahin ay magpipil up po mga amigo. Siyempre, alam niyo po, tinatanong ko si Ma'am Leila kung pwede ako mag-aral uli dito. Parang araw-araw ata dito na lang ako eh. Anong course ba pwede sa akin, Ma'am Leila? Pwede ba akong education, ano? Ilang year na lang? Isang taon na lang ako. Kasi dahil dito ako graduate. Hindi, tsaka may offering ang Wesleyan. Na 1 year na lang. Tapos mag-exam ako. Second courser. Tapos, second courser. Tapos mag-exam na lang ako. Nako. Kaso pagka, parang pwedeng... Ako, di ba? Oo nga, from nurse po kasi siya mga amigo by profession. So, nag-aral siya para maging teacher. At eto, teacher na po siya dito ngayon. So, board passer yan. At ngayon po ay plano po niyang mag-doctorate. Doctorate ba ang tawag? O, magdo-doctorate po siya. So, ayun po. Pero bago mag-aral, magsusulat muna. Bago mag-aral, magsusulat po muna si Ma'am Leila. So, siya po ang ating kasama at tumutulong po siya sa atin dito. At syempre po mga amigo, ang mga kulang pong information ay like yung address nila, yung mga ganun po, na hindi namin naisulat kagabi ni Ate Lenlen ninyo. Bali ang mga requirements na naiano natin, mga naiayos natin, sasabihin ko po sa inyo mga amigo. So ito po yung by form P001, ayan, DAS-REV 2. Special student permit. So kaya po tayo nag-aano nito, inaayos para po sa permit nila na para ibig sabihin po ay para po sila makapag-aral dito.
So every year po, ganyan po mangyayari. May mga checklist po yan mga amigo, na mga kailangan. So, ayan, may mga form po na pinilapan po kami. Tapos, ayan, meron din po ditong letter galing po sa principal na ang ibig sabihin po ay sila ay kukuha po ng student permit po para sa mga estudyante. So, hindi po madali talaga mag-prepare. So, syempre, kailangan po ng copy ng passport. Tapos, yan, sasabihin ko po sa inyo isa-isa mga amigo para meron po kayo idea. Hindi ko na masyadong ipa-plus yung mga detalye. Ayan. So, meron din po dito, dalawa yan. Tapos yung visa nila, yung entry visa nila mga amigo. Kung hanggang kailan. Tapos, ayan. Ano pa ba yung mga requirements na kailangan? Parang wala na. Kasi meron kasi mga requirements din sa DepEd, di ba? Yun po yung kailangan namin ipasa na ibig sabihin po ay nakagraduate po sila, ay nakapasa po sila sa ganung level sa Equatorial Guinea. So, ayun. Diba sabi ko sa inyo nga po, hindi po madali eh. Medyo madugo po ang pag-aayos ng papel, especially po na bago po sila dito. And then, sabing ganon ay meron pong di ba ma'am, Ma'am Leila, merong screening pa ito. So, pagka pumunta po kami sa immigration, sabi, may screening daw po. So, si ma'am, yung registrar natin, ni Liaison, ano pa nun? Si Ma'am Lisa po ang mag-aayos ng kasama po namin. So, pag hindi siya kasama, hindi po kami mabibigyan ng special permit para sa mga bata. So, nilagay lang po namin ay 10 months po para sa student permit nila. So, next year po, medyo madali na po kasi may mga copy na po sila. So, yun nga lang po, may bayad ba yun? Special permit? May bayad kaya yun? O, siguro may bayad. Wala, malalaman po natin mga amigo mamaya kung may bayad po yun sa student permit na yun. Pero sa visa, okay na po, meron na. Ayan. After po nito, yun, mag-i-enroll na rin po kami para po dire-diretso na. And then, after po namin mag-enroll, kukunin po namin yung sa uniform. Yan po yung mga gagawin namin mga amigo. Kaya sabi ko po, sobrang trabaho. Bibili kami ng tela para sa uniform nila, papatahian. Tapos bibili kami ng mga school supplies para sa mga bata. So, sabi ko nga po, hindi biro ang magpaaral pala. Ano ba? Nakikita mo na ba ang liwanag? Malapit na ba? Ay, wag muna doon. Wag muna tayo sa liwanag si Lord. Sige, pwede naman ako. Gusto ko na rin. Liwanag. Nakikita niya parang okay na, no? So, kumbaga, okay na lahat, ano? Okay na. Yun na lang ang kulang na. So, yung pipila pa na lang talaga ang kulang. Tapos, diretso na tayo agad. After lunch, mag-antay pa tayo ng 1 oras may higit. Sandali na lang yan. Tapos, alam ko ipapasa lang ata doon eh, no? Ipapasa. May appearance lang daw yung mga bata para sa biometrics dahil first timer sila. So, biometrics lang ang kailangan. Tapos, appearance ng mga bata. Yun lang, ano? Tapos, ipapasa lang yung papel. Okay na. Mag-aantay na lang. Dito para makapag-proceed na sa Oo, yun. So, ayun po mga amigo. Ganun lang po ang gagawin. Puproceed lang kami sa Bureau of Immigration, ipapasa ito, may biometrics, tapos pagkayari ay ano nila yan, i-check, may screening. So after noon, ilang weeks daw, mabibigay na yung student permit nila. Pero pwede na kami mag-enroll after na nito, no? So after nito mga amigo, pwede na po kami mag-enroll. So babalik pa rin po kami dito sa Cabanatuan, sa Wesleyan para po sa pag-enroll ng mga bata. Ganun po. So ayun po mga amigo, tumatakbo kami. Actually, ang hirap pag pala mag-fill up. Kasi yung sa name nila, yung middle name nila is wala. So ginaya namin sa passport, walang middle name. Let's go. Tapos, kailangan pa ng height tsaka weight. So magtitimbang pa kami dito. So lahat ng mga pinila pa namin, hindi pwedeng may bura. So, kailangan ulitin. Here. Come here. Here. Si Sophie, nagpapabuhat pa. Aha. So, ayun po. Balikan po yung mamaya. Ano ko lang sila. Timbangin natin.
So nagpaalam po tayo, pwede raw pong i-video. O, Misma. Misma. Siya, 5. Saan? 4'9". 4'11". O, 4'11". Tama ba? Dapat siya 5. 150, Misma 150 cm. O, Alima. Sophie. Sophie. Wala. Taga Equatorial Guinea po. Sa Africa. Ayan. 111. Alima, 110 cm si Sophie. 125 si Alima. 125 Alima. Amira. Ya, iho. Ako po nakakaunawa sa kanila. Ayan. 148. Kako-cute eh, no? Ano pa? Apa mag-aaral po? Apa, Wesleyan. Apa. Por el cabello. Ito, grade 1 po. Ito, grade 2. Grade 3. Grade 4. Grade 3 po dalawa, grade 4. Ayan. Sophie. Oo. 2 months ago na po. Sa amin po. Opo. Ay, taga sa Isidro po. Ilan si Bibian? Ilan kilo si Bibian? 46 kilos. Misma. Sophie. ¿Cuánto kilo? 1 kilo. 1 kilo. 19 kilos lang si Sophie. Alima. 25.5 kilos. Isang bultong bigas. Misma. Misma. 80. Misma, ¿cuánto? 47 kilos si Misma. Nako, dati 20 kilos lang. Mira. 55 pesos. Oho. No mueva. 41. Mas 41 na 41. 55. Ayan, si Misma. So, ayun pa mga amigo natin, dito po tayo sa clinic ng Wesleyan University, Philippines. At kasama po natin ang mga batang ito at titimbangin po sila. Hindi po biro magpaaral mga amigo, pero masaya po ako. Seriously mga amigo, masaya po si Kuya Raul na parang ngayon ko pa rin po na bibigyan ng time yung si Kylie, si Kian. Kasi si Kian dito rin po mag-aaral. Tapos, syempre, kadami na rin po yung pamilya ni Tia Celsa. At masaya na po si Kuya Raul noon. Parang nakakabawi na po ako ngayon sa pamilya ko sa 8 taon ko po na paglagi sa Africa. Na hindi ko po naibigay yung time ko para sa family ko. Ngayon nga lang, doble na. May time sa family ni Mame, tsaka time sa family ko. Pero napagsasabay naman po mga amigo. Pero importante po mga amigo ay masaya. Masaya po tayo sa ating ginagawa. Sabi ko nga po mga amigo ay part na ng ating pagbablog, yung ay pakita namin sa inyo kung ano yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. So, syempre nakaabang po kayo lagi, di ba? So, ayun po mga amigo, abangan nyo po ang pupunta namin sa Bureau of Immigration. At yung kakulangan po ay aayusin po muna namin. So, ayun po mga amigo, hindi po natapos yung aming inaasikaso dito at bukas pa babalik ulit kami sa immigration kasi ang problema po mga amigo ay yung kinilapan po namin ay bukod sa maraming dapat kilapan, may mga mali. So like sa middle name, dapat sa middle name po mga amigo ay wala na. So yung maging apelyido nila is like Sophie Rocco Matinga. Ganun po mga amigo. So pauwi na po muna kami ngayon at i-explain ko sa inyo mamaya kung ano po ang nangyari. Tapos ano po yung meron pa palang may mga foreigner fee po para sa school na babayaran. So i-explain ko kay mamaya. And then sa immigration fee meron din po babayaran. So sa immigration fee
It's like 4,000 per head. Tapos dito po sa Wesleyan parang 5,000 pesos per ano. So hindi madali mga amigo. Pero okay lang at isa natapos na po tayo ngayon. So bukas pupunta po tayo sa immigration para po ayusin lahat yung dokumento. Tapos 10 months lang po siya. So 10 months, every 10 months po ay i-renew siya kasi 1 year lang naman ang sa school. So ayun po mga amigo. Nakakapagod na araw. Napagod ba kayo? Kansado, nakakapagod. Kansado. Mami ko kinakansada. Tulog muna. Uwi muna kami. Magdadrive. Pagdadrive ko pa po sila. Salamat po mga amigo at God bless.